Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang... Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Ngayon ay November 15, 2023, alas 10:42 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon patungkol ito sa baboy. At ang topic na pag-uusapan ay susunugin ng Diyos ang kumakain ng baboy ayon sa Biblia. At affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church under ng Advent Biblical Ministry mga kapatid. Negative naman si Pastor Darren Ames ng Kingdom of Christian Ministry. Ayan, sana tama na yung pagbanggit ko. Ayan. So, mga kapatid, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, 10-7, at meron tayong final conclusion na 5 minutes. Mauna ang ating negative, mahuli yung ating affirmative. Ang rules natin, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya sa first cross na nilatag niya yan, automatic next question yan. Rule number 6, debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina. Rule number 7, bawat senaryo ng objection ay isang beses lamang magpaliwanag. Rule number 8, hindi pinapahintulutan ang atake na tumutukoy sa physical na itsura ng ating mga katunggali. At rule number 9, ito ay no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Kahit pa sumasang-ayon yung kabilang panig dyan, hindi natin pahihintulutan yan. At rule number 10, ito lamang ang iran na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, sumasang-ayon po, 100%. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? 100% sumasang-ayon ako. Okay, at before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, sa ating live viewers at makakapanood pa nito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Opo, ang inyong pong malit na lingkod kay Kristo, isa pong simple at ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa panig ng affirmatibo sa paksang susunugin ang kumakain ng baboy at umaasa na ang maging pag-usap na ito ng kaibigan naming si Darren Ames ay magiging mapayapa at kapupulutan ninyo ng magandang aral. Okay, that is Fernando Camacho, sa top na debater mga kapatid ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa ating negative. Ang tututol naman, pakilala ka kapatid. Okay, first of all, ako po ay, what is my name? I am the God's end-time prophet and appointed pastor, and my name is Reverend Pastor Darwin James D. Ames. At ako po ay panig sa negative side kung saan
patutunayan ng aking katunggali na igagatang sa kalan ng impyerno ang kumakain ng baboy. Sorry. Nagkamali ako dyan ng spelling. So, yun Okay. lamang po. God bless us all. Okay, so proceed tayo mga kapatid. Sisimulan na natin ang ating debate. At please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid dahil napakaganda yung ating pag-uusap sa gabing ito. At please na lang, kahit sa wall nyo lang. Ayan. So ulit mga kapatid, ang pag-uusapan ay patungkol dito. Susunugin nga ang kumakain ng baboy. 10 minutes para sa iyo, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. So sa pagkakataon pong ito ay muli tayong tatalakay ng hindi mapapasubaliang yung katotohanan na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat kumain ng baboy. At ang sinumang kakain ng baboy, pagkatapos na ito ay maipaliwanag sa kanya at mananatili siya doon sa paglabag na huwag kakainin ang baboy, ay parurusahan po at susunugin sa apoy ng impyerno. Kaya po ang scope of limitation po ng aking paglalahad po ngayon ay para doon po sa mga taong katulad ng negative side na nag-aaral ng banal na kasulatan na pagkatapos na mabahagi na ng salita ng Diyos na huwag kakain ng karumal-dumal sapagkat ang kumain ito ay masusunog at mananatili pa rin sa pagkain ng karumal-dumal ay tiyak nga na masusunog. May binabanggit doon sa atin sa isang talata ng ayan, dito ko na lang siguro kasi nakakagulo yung aking ayan, hindi ko na may papakita yung presentation kasi nasa aking kabilang kabilang unit. Pero ang mahalaga rito, ganito po ang masasabi ng talatang ito, buhat sa kapitulo 7, talata pong 21 ng aklat ng Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin mula sa saling magandang balita Biblia, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Alam po natin mga kaibigan, mga kapatid, mula sa lumang tipan, nagsimula sa lumang tipan, nakabawal-bawalan ng ating ama na nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na bawal pong kumain at huwag kakain ng karumal-dumal. At ang hindi pagkain ito ay bilang pagsunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya sabi ng Biblia, sinasakop po ng paksang ito ang talatang ito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi pala lahat ng pumupuri, pumapalapalakpak, nagwo-worship, tumatawag sa Panginoon, ay maliligtas o papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang sabi rito, ang papasok sa kaharian ng langit, doon sa mga tumatawag na Panginoon, Panginoon, ay yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa pagpapatuloy pa, 7:22, pagdating ng huling panahon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas kami ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. So nakikita nyo rito sa sistemang ito ng Kapitulo 7:22 ng Aklat ng Mateo, nang mapakinggan nila, nang ma-realize nila na hindi pala susi ang kumo tumatawag ka sa Panginoon, ligtas ka na. Ang sabi rito sa talatang binasa natin, kundi yung sumusunod sa kalooban ng ating Ama, nagkaroon ng pagwewelga mga kapatid. Nagkaroon ng pagtutol. Nagkaroon ng tawag dito.
Sabi nila, Panginoon, may ribatim. O Panginoon, bakit ganun? Nangaral po kami Hindi ba nagpalayas din kami ng demonyo? Gumagawa kami ng kababalagan sa inyong pangalan. Ano ho ibig sabihin? Hindi pala kumo nakakapagmilagro ka. Hindi pala kumo nagpapalayas ka ng demonyo. Maliligtas ka na, papasok ka na sa karera ng langit. Hindi po. Ang susi, nasa Kapitulo 21. Dapat yung tumatawag sa Panginoon, gumaganap din ng kanyang kalooban. Gumaganap sa kalooban ng kanyang Ama. Sapagkat kung hindi gaganap sa kalooban ng kanyang Ama, hindi rin po maliligtas. Ano isa sa kalooban ng Ama? Di mo kakain ng karumal-dumal, hindi ba't yan ay nasa Kapitulo 11 ng Levitico? At Kapitulo 14 ng Aklat ng Deuteronomy? Kalooban ng Ama yun O ngayon, ano pa sabi? 7:23 ng Magandang Balita Biblia. Sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Aba, kita nyo mga kapatid, sa usapang ito, nagpapalayas na sila ng demonyo Nangangaral din sila ng salita ng Diyos. Diba? Gumagawa sila ng mga milagro. Pero ano uturing sa kanila ng ating Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Bakit? Katatako kumain ng baboy Diba? Labag nga sa Ama yung kumain ka ng baboy tapos kakain ka pa ng baboy. Hindi ka talaga kikilalanin ng Ama. Kasi ang kailangan, bago ka kilalanin, dapat sumusunod ka sa kalooban ng Ama. Ayun, napakagandang talata po yun Babasahin ko ang isang salin ng 7:23, ang Biblia. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang magawa ng dyablo. Yung palang patuloy na nagkakasala, mga kapatid, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan, yung patuloy na kumakain ng karumal-dumal, sa dyablo pala yun. At yung sa dyablo na yun, hindi yung gumagawa ng kalooban ng ating Ama sa langit. Tanong, maliligtas ba yung sa dyablo? Aba, hindi po mga kapatid. Sa dyablo Hindi po pwedeng ang anak ng Diyos maging anak din ng dyablo. Kagaya nung pinapangaral nung nakaraang gabi. Pambihira naman, Pwede ba yun? Anak ng Diyos, anak din ng dyablo? Hindi po pwede. Ang anak ng Diyos, anak ng Diyos. Ang anak ng dyablo, anak ng dyablo. Diba? Yung anak ng dyablo, labag yan sa pagsunod sa kalooban ng ating Ama sa langit. Isa pang talata. Mateo 25:32. Ganito pa. Thank you. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga ito na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Tuloy, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Tuloy, pagkatapos siya sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang karyang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Maliwanag mga kapatid, Punta tayo sa 41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa o mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kita po ninyo, yung lumalabag sa kalooban ng ating Ama na huwag kang kakain ng karumal-dumal. At hanggang ngayon ay kumakain ng karumal-dumal. Ay mapapasak dagat-dagat ang nagliliyab na apoy na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya nga ang negative side, patuloy nating inaanyayahan. Kung mananatili, kung gusto niyang siya'y maligtas, kung gusto niyang siya'y magmana ng buhay na walang hanggan, talikuran ang pagkain ng baboy. Sa Lucas 21:34, mag-ingat kayo at huwag magumon sa katakawan.
sa paglalasing at mabuhos ang inyong pag-iisip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo sa araw na yaon na hindi kayo handa. Kung gusto ninyong maghihanda mga kapatid, sundin ninyo ang lahat ng mga kautosang existido hanggang sa panahon ito. Maging ang utos na huwag kayong kakain ng karumal-dumal. Sapagkat ang patuloy na kumakain yan ng karumal-dumal, katulad ng baboy, aso, pusa, daga, lahat ng karumal-dumal, ipis, ay hindi po magmamana ng kaharian ng langit. Maliwanag na sinasabi sa atin sa talatang ito, huwag kayong kakain ng karumal-dumal. Mag-ingat kayo, huwag magumon sa katakawan ang inyong buhay. Baka biglang dumating ang ating Panginoon sa panahong hindi kayo handa. Roma 12:14, ang Panginoon Kristo, ang paghariin ninyo sa iyong buhay. Wag yung sa pagkain ng karumal-dumal. Ang Panginoon ay time na po. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Dako naman tayo sa 7 minutong unang pagtatanong ng ating negative. Brother or Pastor Darwin ng kakalimutan ko talaga. Darwin. Kingdom of Christian Ministry. Ayan. 7 minutes para sa yung unang pagtatanong, bro. Your time start now. Doon sa binanggit mong talata, sa aklat ng Mateo, na ang sinabi doon na hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. May kaugnayan ba ito sa pagkain ng baboy? Yes or no? Meron po, may kaugnayan din po. Sapagkat isa sa kalooban ng ating Ama na nasa langit ay huwag kumain ng karumal-dumal. Ang kumain ito ay mapupuksa doon sa dagat-dagatang naglilib na apoy pagkatapos niyang marinig ang ebanghelyo patungkol po sa kabawalan ng pagkain ng karumal-dumal. Kaya napakasarap maging Adventist, kapatid. Next question. Sinabi mo na may kaugnayan din yung binasa mo sa aklat ng Mateo sa pagkain ng baboy. Tinututulan mo ba ang talatang Marcos 7 verse 19 na ang nakalagay doon, ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at ito'y dinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Yes or no? No. Hindi ko tinututulan yung nasa Marcos 7:19. Ang tinututulan ko dyan, yung mali po ninyong unawa doon sa talata. Sapagkat ang nililinis po dyan, hindi ang karumal-dumal. Ang nililinis, yun pong pagkain. Siguro ang basahin ninyo sa 7:19, nililinis na ang karumal-dumal. Baka pumasok yung inyong maling unawa. Pero nakalagay dyan ang nililinis, yung pagkain. Sa tekstong Grego, yan ay broma. Yun. Bakit kailangan linisin? Okay, sige, next question. Binanggit mo ang salitang nilinis na ang mga pagkain. So naniniwala ka ba na kabilang ang baboy sa nilinis na pagkain? Sagot, hindi po. Hindi po, kasi yung baboy hindi ho pagkain eh. Yung nilinis, ayon sa konteksto ng Mateo, ng Marcos 7:19, yun yung tinapay na narumihan o nahawakan ng maruming kamay. Wala pong pinag-usapan sa talatang yan na kapitulo 7 ng Marcos tungkol sa baboy. Wala po. Kung ang binanggit sa Marcos 7 verse 19 ay tinapay, tinapay din ba ang binabanggit sa
Colosas 2:16 hanggang 19? Hindi po. Yung sa Marcos 7:19, yung po ay tinapay na nahawakan ng maruming kamay. Yung namang nasa Colosas, akto ng pagsubo. Mula sa terminong bromasin, akto ng pagsubo po yun. May kinalaman naman yon sa seremonyalo. Okay, next question. Alright. So, hindi mo tinututulan ang dalawang talatang ito? Yes or no? Yes, hindi ko tinututulan yung dalawang talatang yan. Ang tinututulan natin, yung maling unawa sa dalawang talatang yan. Kasi hindi nagsasabi yung dalawang talatang yan na ang baboy pwede nang kainin. Hindi po pwede. Kasi si Propeta Isaias na isang subok na propeta nagulat na susunugin ang kumakain ng baboy pagdating ng takdang panahon. Hindi pwedeng magkontrahan. Yan pong magkaiba yung talata pong yan. So, binanggit mo na hindi pwedeng magkontrahan. Hindi ba kumukontra ang talatang Mateo 15:11? Parang hindi ko pa nilatag yung Mateo 15 mo, kapatid. Doon ka lang muna sa nilatag ko. Hindi. So, eto na lang, no? Tinututulan mo ba ang Mateo 15:11 na ang sinasabi, ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig? Tama. Tama. Pero hindi yan tumutukoy yung isusubo mo ay karumal-dumal. Ang konteksto ng Mateo 15 ay tungkol pa rin yan sa tinapay na hinawakan ng maruming kamay. Sa tekstong Grego, arton, hindi po akatarton. Kaya nagkamali po kayo ng unawa sa talatang yan. Hindi po kayo tumama mula pa kanina. So sinasabi mo na mali ang unawa ko sa talatang ito. Hindi ba't pagkain ang tinutukoy sa talatang ito sa Mateo 15:11? Tama po, pagkain ang tinutukoy mula sa tekstong Grego na broma. Hindi po yan tumutukoy sa baboy na siyang karumal-dumal. Kaya nga maliwanag din yung makikita, yung pagkain ang tinutukoy pagkain, hindi karumal-dumal. Siguro basahin niyo sa Marcos 15, yung nilinis na karumal-dumal. Hindi yung pagkain kasi baboy hindi naman pagkain eh. Ayun, kaya pa kayo nagkakamali eh. Next question. Wala na akong babanggiting talata pa. Ito na lang ang aking tanong sa iyo. Bakit pinaintulutan ng Panginoong Diyos na kumain ng baboy ang mga anak niya kung hanggang sa panahon ngayon sa bagong tipan ay bawal pa rin kainin ng baboy? Sagot, bagamat ang mula tanong nyo, mula kanina pang umpisa hanggang sa dulo, hindi ko present, pero ito sagot, wala hong itinuutos ang ating Panginoon Jesucristo na kainin na ang baboy. Siguro assignment mo mamaya, basahin mo. Time na pala. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang ating first na pagtatanong. Shoutout muna sa ating nasa live dyan mga kapatid. At basa muna tayo ng ilang comment. Shoutout kay Imelda Alfonso, kay Aganda Match yan. Ayan, Match. Shoutout din kay Gerson Andrade, kay Aladdin Gregorio is watching, kay Monservant King, kakain ka talaga ng baboy, lutuin mo muna para makain. Shoutout din kay J. Mar, ihanda mo na sa impyernong kaluluwa mo, kawawa. Shoutout din kay Basa Tayo, hindi daw kinakain ng baboy, bakit pinagbawal kung hindi kinakain? Shoutout din kay Imelda Alfonso, ano yung KOCM Pro Russia, ayan. Shoutout din kay Monservant, mga kapatid. So, mga kapatid,
babalik muna kami mga kapatid. Magre-reset lang kami ng Google Meet mga kapatid ha. So dyan lang muna kayo. Ayan. Na 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 Wag mo pangin hanggang ngayon, di na mababago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw, tawagin mo bading. Ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa? Apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, kung harangin aking pinalaanan, ko'y sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawalan? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hindi ganito laki ang iyong sigaw. Di mo kaya akitin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sariling pag-isip. Pasensya na mga kapatid at naghahanda kami dahil ito na nga yung isa sa problema namin, dahil libre lang yung aming ginagamit, kaya nagre-reset kami ng platform. Tawagin muna natin sila ha. Nasa ating konting delay pero yan. Tuloy-tuloy pa din yan. Pasensya na mga kapatid. Shoutout muna sa ating nasa live ha. Pwede kayong mag-share yung ating live streaming ngayon mga kapatid. At i-ano natin. Tayo natin yung doon. Nakapasok na si Pastor. Yes, Pastor. Yes. Paano ako makakapag-join dun sa isa kong account? Kailangan ko kasi ng dalawang screen eh. Yeah. Wala ka bang ibang account dyan? Or i-try mo i-join bro kasi nasa laptop yan, diba? Nasa laptop yan, diba? Oo. O, i-try mo nga i-join bro. I-try mong i-join gamit yung laptop mo din. Try mong i-join. Okay mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live dyan. Meron tayong halos 30 live viewers ngayon. Nagpupuyat ito, mahilig sa debate. Kay Monservant King mga kapatid, kay Amada Alfonso, Alas Di Angelos, sabi niya SDA wins, praise the Lord of Holiness and Cleanliness. Shoutout din kay Jane Martinez mga kapatid. Halos lahat ng tao, halos lahat ng tao ngayon ay kumakain ng baboy. Ibig sabihin, walang maliligtas sa pagdating ng Panginoon dahil sa pagkain ng baboy. Nga naman. Shoutout din kay Ernie Luma, a moderator. Shoutout Ernie Luma mga kapatid. Bukas meron silang debate ni Apostolic Faith, Rangers of God versus ex-Ranger of God. Napakaganda ng debate na yun actually. Kaya excited na din. Shoutout din kay Aladin Gregorio, yung dalawang matino na to sa Bible na iwan sa biyahe kaya hindi sila aware
mga dinadaanan ng mga biyahe patungo sa tamang daan, patungo sa kaligtasan. Sa lahat ng mga Baptist dyan ha, na nakikinig. Isa din ito sa mga rival ng Seventh-day Adventist. At maganda yung kanilang discussion. Ayan, hintayin natin si Fernando Camacho mga kapatid para makapasok sa ating call. Basa tayo, hindi daw kinakain ng baboy. Bakit pinagbawal kung hindi kinakain? At Imelda Alfonso kay Jmar, ihanda mo na sa impyerno ang kaluluwa mo. Yan, ihanda mo na daw yan. So, Imelda Alfonso sabi niya, shout out sa mga gising pa. Ayan. Shout out tayo mga kapatid. Right now, hintay tayo kay Fernando Camacho para makapasok siya. At i-mute mo lang yung isa, Pastor. I-mute mo lang yung isa, i-mute mo. Ayan. Ayan, patayin ko yung isa. Ayan, thank you, Pastor. Ayan, nakapasok Mas na din maganda, si Pastor. Okay. Maganda dyan, Pastor. Yan, yung saan mong yan, laptop, Pastor, mas maganda. Ganda yung Mas pogi ka ngayon, dyan, Camacho. yung postura natin dyan. Gwapong-gwapo. Wala siyang share screen dito, bro Rasha. Meron. Meron sa baba, yun, Meron share ba? your screen. Yung unang button. Ayun. Okay. Ayan, share your screen. May utang pa nga pala ako kay Russia. Ayan. Shoutout kay Beng Silverio. Habang naghahanda si Pastor sa kanyang presentation, pasensya na talaga mga kapatid. Dahil medyo nagka-problema kami sa aming platform ngayon. Pero sige lang. Ayan, okay ba? Ayan, tingnan natin kung... Ayan, nakikita ko. Kingdom of Christianity, Christian Ministry mga kapatid. Ayan. Check lang natin si Camacho kung okay na. Ready ka na bro? Bro? Sige po, ready. Okay, thank you. At again mga kapatid, topic natin ay patungkol dito sa baboy na may impyerno nga ayon sa ating affirmative. Ang sumusunugin ng Diyos ang kumakain ng baboy ayon sa Biblia. At negative dito si Pastor Karen mga kapatid. Unang presentasyon, 10 minutes Pastor. Your time start now. Wait lang. Medyo mabagal dito. Medyo lag. Okay. Sige, take your time Pastor. Shoutout dyan. Yeah. Okay na. Proceed Pastor. 10 minutes. Ano kaya itong gagawa ng paraan? Alright. Ito po ang aking presentation sa gabing ito. Ayan po ang mga talata. Ito po ang mga talatang mababasa nyo sa screen ngayon. Colosas 2:16 hanggang 19. Kaya't wag na kayong magpasakop sa anumang lituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Sino pang darating? Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Sa makatuwid, ayon sa kasulatan, sa aklat ng Colosas 2 talata 16 hanggang 19, ay wag na tayong magpasakop. Saan? Sa anumang utos na ukol sa pagkain at inumin. Ang mga ito ay nilinis na ng Panginoong Hesukristo. Kaya't anumang pagkain at inumin na ipinagbawal noon ay ngayon ay hindi na ipinagbabawal pa. Gaya ng sabi
sa Marcos 7 verse 19. Ano nga ba ang sabi? Ayan po sa screen, basahin nating sabay-sabay. Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso. Napakalinaw po kapatid, hindi pumapasok sa kanyang puso. Saan pumapasok? Kundi saan? Sa tiyan. At ito'y idinudumi. Saan? Sa palikuran. Kita nyo? Sa palikuran pala idinudumi. Sinabi ito ni Jesus. Bakit sinabi ito ng Panginoong Jesus? Tuloy natin. Upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Kabilang ba ang baboy sa nilinis ng Panginoong Jesucristo? 100% yes, mga kapatid. Kabilang ito sa mga nilinis. Sapagkat ang baboy ay isang uri ng pagkain. Oo, mababasa natin sa lumang tipan na ang baboy ay napakaruming hayop at hindi narapat kainin. Kung ikumpara po natin ang mga baboy noon at baboy ngayon, ano pong pinagkaiba? Ang baboy ay malinis na ang kinakain. Patunay na nilinis na ito ng Panginoong Jesucristo. Malilinis na mga pids. Unlike before, ang baboy, kinakain ng sarili niyang tae, ang sarili niyang dumi, ang sarili niyang suka, o sarili niyang ihi, iniinom niya. Ang mga baboy po ngayon ay bantay sa lakay. Nino? Ng mga nag-aalaga ng baboy. At mga nagne-negosyo ng baboy. Dahil sa makatuwid, tama ang sinasabi sa banal na kasulatan na sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Alinsunod din sa aklat ng Marcos, ang sinasabi doon na ang pumapasok sa ating bibig, huwag nating ituring na marumi. Na marumi. Ano nga ba yung tunay na marumi? Ay yung lumalabas sa ating bibig o yung ating mga sinasabi. Yan po yung marumi. Hindi bagat marumi ang baboy? Hindi po. Dahil hindi marumi ay yung pinapasok sa ating bibig. Malinis po iyon ang ating kinakain. Ang marumi po, ano po ba yun? Yun po yung mga lumalabas sa ating bibig, ang ating mga sinasabi. For example, marites ka, chismosa ka. Ikaw ay isang marites sa kanto. Sinisiraan mo yung isang tao, nagkesyo na buntis si Maria ng maaga. Yun po yung marumi, hindi yung pagkain ng baboy. Basahin po natin sa Mateo 15:11. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ulitin ko, ayan po ang talata. Napakalinaw na ang marumi ay yung lumalabas sa iyong bibig. Hindi po yung ipinapasok mo sa bibig. Napakalinaw, di ba mga kapatid, na hindi pagkain ng marumi. Ano nga ba ang marumi? Ang tunay na marumi. Ano po iyon? Kundi ang mga salita na lumalabas sa ating bibig, mga mura na inyong pinagsasabi, mga panlalait sa kapwa na inyong pinagsasabi. Yun po yung tunay na marumi. Sa makatuwid, malinis na ang baboy. Kaya pwede na itong kainin. At ito ang patunay na ang kumakain ng baboy ay hindi mapupunta sa impyerno. Ay hindi mapupunta sa impyerno, kundi sa bayang banal o sa langit.
na paraiso kasama ang Panginoong Kristo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Alright, tapos na. Mr. Moderator? Okay na po. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Pastor Darwin, mga kapatid. Kingdom of Christian Ministry. Ayan. So dako tayo sa first cross ng ating Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Set ko lang yung time mo, bro. 10 minutes. Your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong, sabi po ninyo yung baboy ay pagkain. Saang talata ng Biblia mababasa verbatim na ang baboy ay pagkain? Wala pong mababasa na verbatim doon. Okay, next question. Okay. Kung walang mababasang verbatim, saan sinabi ng ating Panginoon na ang baboy ay pagkain? Meron, Biblia, pero walang verbatim. Saang talata o anong teksto ng Biblia na sinasabi na ang baboy ay pagkain? Colosas 2:16-19. Nakalagay ba doon baboy? Yes or no? Wala pong verbatim na mababasa na word na baboy doon. Next Kundi question. yung Next ano question. himig. Next question. Yes. Yung baboy, saan siya kabilang? Sa broma o sa akatarton? Pakiulit, broma, kataraltol, ano yon? Time stop muna. Pakiulit muna daw, bro. Okay. Fernando. Saan nabibilang kako yung baboy? Sa broma o sa akatarton? Pili po kayo sa dalawa. Tarton, bro. Broma. Saan mo mababasa na ang baboy ay kabilang sa broma? Uulitin ko, wala pong mababasa. Verbatim. Alam mo ba ang ibig sabihin ng broma at akatarton? Yes or no? I'm being honest, no. Kung hindi mo pala alam, bakit pinili mo ang broma na siyang kahanay ng baboy? Pinapapili mo ko eh. Dahil pinapipili kita, kaya nang hula ka, tama? Next question. Okay, next question. Doon sa Marcos 7:19, kailan isinulat ni Marcos na pwede nang kainin para sa'yo ang baboy? Kailan yun isinulat? Isinulat po ito sa bagong tipan. Hindi sa luma. Mr. Moderator? Ang objection natin, Counter affirmative. Yes, sa rules natin kapag ang tanong ay kailan, dapat sagutin ito ng petsa. Your Honor. Okay. So, ang tanong ang objection ng ating affirmative patungkol doon sa tanong niya na kailan, humihingi siya ng any date or event. Bro Darwin, ano yung counter objection mo doon, bro? Tinatanong na ako ng date. Eh wala naman date doon. Wala naman date sa Biblia kung kailan sinabi. Okay. Okay, so yun na yung sagot niya, bro. Walang date to, bro. Next question. Doon sa Colosas 2, kailan isinulat ni Apostol Pablo ang Colosas 2? Anong date? Uulitin ko. Wala pong nakalagay na date sa anumang talata sa Biblia. Walang nakalagay dito kung 33 BC,
33 AD. Wala kang mababasa sa Biblia na petsa. Next question. Next question. Alin ang naunang isinulat? Yung aklat ni Marcos o yung Colosas 2? Sagot? Aklat ni Marcos. Okay. Kung isinulat ang aklat ni Marcos at nilinis ang baboy, ilang bisis nilinis ang baboy? 1, 2, o 3? Isang beses. Kung nauna ang isinulat ni Marcos, bakit nilinis uli sa aklat ng Colosas 2 na sinasabi mo? Hindi siya nilinis sa Colosas 2:16 kundi ipinapahayag lang din kung paano na nilinis na ang baboy. Okay. Next question. Doon sa Marcos 7, ang nilinis ba ay akatarton o broma? Next question. Okay, next question. Ano ang nilinis? Ano ang ipinahintulot sa Colosas 2? Broma o akatarton? Objection, Mr. Moderator. Tinanong niya ako kung alam ko yung ibig sabihin ng broma kanina at akatarton. Sinabi ko, I'm being honest, hindi ko alam. So bakit tinatanong niya ulit ito sa akin? Okay. So, Counter. counter objection, negative? Yes, Affirmative? Apo, ginamit kasi ang Colosas. For clarification, alin ba yung ipinahintulot doon na wag hatulan? Something like that. Yun bang broma o akatarton? Hindi ko tinatanong na kung alam niya yung broma at akatarton. Okay. Alin doon sa dalawa? Okay. So, ganito yung ating decision, no? Actually, anong is valid na. However, sinasagot ni Pastor Darwin, in honest daw, hindi talaga daw niya alam yung broma at akatarton. Ngayon, ibabalik ko kay Darwin, Bro Darwin, to kung paano niya sasagutin. Bro, either sasagutin mo siya ng indirect, bro, 10 seconds, or in the next question mo, anong gagawin mo? Sasagutin ko siya pero paki-explain mo na yung broma at akatarton kung anong ibig sabihin nito. Hindi pwedeng mag-explain kasi dito, bro. Kasi question and answer lang to. Ngayon, suyo to, kung paano mo i-explain to. 10 seconds, bro, or mag-next question ka. Bro. Sandali lang, bro, Rasha. Okay. May tinitignan lang ako dito sa aking... Sasagutin ko yung tanong. Yes, bro. I-ano ko muna kasi, bro, kasi running time tayo, bro. Either you are ready or not, talagang sasagutin mo to. Anong gagawin mo, bro? 10 seconds na sagot or in the next question mo muna? Bro? Sasagutin ko. Sige, Sasagutin ko bro. na. Time resume, bro. Sagutin mo. Ang nauna sa dalawa ay broma. Hindi Next yata yun ang tanong ko, Mr. Moderator. Okay. Sige, next question ako. Next question, bro. Sige. Next question. Okay. Kapatid na negative, meron akong strong dictionary at meron akong linguistic at ibang exegetical Greek New Testament. Mayroong diksyonaryo Pilipino. Meron ka bang, kasama na itong Youngs, mayroon ka bang mababasa na ang baboy ay kasama sa broma? Meron o wala? What? Wala pong mababasa. Okay. Okay, next question. Kung walang mababasa,
Saan mo kinuha yung iyong maling unawa? Sa Biblia mismo. Next question. Kung kinuha mo ang iyong maling unawa sa Biblia, saan mo mababasa uli? Doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14 na ang baboy ay pagkain. Pakiulit yung talata. Sabi mo, yung mali mong unawa sa Biblia mo kinuha. Ang tanong ko sa iyo, saan sa Levitico 11 at Deuteronomy 14 na yung baboy ay kasama sa pagkain? Saan doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14? Wala akong kinuha sa Deuteronomy at Levitico. Okay, Kukuha ako sa Mateo at sa ibang talata. Next question. Sabi mo, yung mali mong unawa sa Biblia mo kinuha. Ang tanong, nagtuturo ba ang Biblia ng maling unawa? Yes or no? Time na. Hindi po nagtuturo. Time na. So, dyan natatapos ang 7 minutes natin na unang pagtatanong. Shoutout muna sa ating nasa live dyan. Ayan mga kapatid. Sabi ni Jericho Lazaro, kain pa ng baboy, surrender na. Talo ka na, mali ang aral nyo. Shoutout din kay Alas D. Angelos, wala na, loading na. Ang kausap, ayan. Meron kasi silang binabanggit na. Shoutout din kay Jane, ano pa ba ibig sabihin ng broma at akatarton? Paano niya sasagutin kung hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng dalawa? Ano yan, hula-hula? Shoutout din kay Aymar, naku pastor, magmula ngayon, wag ka nang kakain ng baboy. At sabi ni Ebalda Abaso, Kakain pa rin na po. Wag ka sumagot bro ha. Versatile ba naman sa debate? Nakalaban ni bro KOCM. Shoutout din kay Sulad Mac Barela, huling sugo yan. Huwag mong pahirapan ka, Fernan. Walang sagot sa mga tanong mo, Kap. Shoutout din kay Jane. Saan po mababasa ang salitang baboy sa Bible? So, mga kapatid, meron tayong halos 30 live viewers ngayon. Dako tayo sa rebuttal. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist under ng Advent Biblical Ministry. Your time start now. Rebuttal. Alright, at sa atin pong rebuttal section mga kapatid, kitang-kita natin na nanghuhula lang ang negative side. Kapag ka ang mga ngaral mga kapatid, nanghuhula lang, delikado mga ngaral yan, pati kaligtasan nyo, huhulaan yan. Ang problema sa hula, mas marami sablay dyan mga kapatid eh. Kalain mo, hindi ho alam kung saan nakahana yung baboy. Sa broma ba o sa akatarton? Ang baboy ho ay nakahana, hindi ho sa broma, kundi sa akatarton. Mababasa yan sa aklat ng Levitico 11 at Deuteronomy 14. Kaya sa usaping ito, tindig na tindig kung sino po ang nagsasabi ng nasa Biblia. Pangalawa, tinanong natin, kailan isinulat ang Marcos at kailan isinulat ang Colosas? Hindi rin ho nasagot eh. Mahalagang tanong ito. Kasi, mga kapatid, kung halimbawang nauna ang aklat ni Marcos, at nahuli yung aklat ng Colosas, ay bakit pa magkakaroon ng paghahayag sa Colosas kung meron ng pagsasaad sa Marcos 7? At isa pa, yung nasa Marcos 7, hindi ho akatarton ang pinag-uusapan doon, kundi broma. Makakapunto sana ang negative kung ang nilinis karumal-dumal. Dapat sana ganito, sa salitang ito'y nililinis ang lahat ng karumal-dumal. Ay di ba mas tama sanang logic? Kesa doon sa mababasa mong nililinis ang lahat ng pagkain. Yung baboy hindi naman kasama sa pagkain, kasama yun sa katarton eh. Di ba? Bakit nilinis yung pagkain? Sutsurin nyo lang yung Kapitulo 7 ng Marcos, yung pagkain ng tinutukoy dyan Yun hong artos, hindi akatarton.
artos na nahawakan ng maruming kamay. Sa konsepto kasi ng mga Hudyo, kapag yung malinis sa pagkain napadaiti sa marumi, itinuturing na nila itong marumi. Kaya kailangan itong linisin. Ayun. At sino maglilinis? Hindi ang Panginoong Jesucristo, kundi yung proseso ng kanyang digestive system. Ito yung hindi naunawaan, kaya nga hindi naunawaan ng negative eh. Kaya nga ang flow of reasoning ng Marcos 7:19, katarizon, pantata, bromata. Hindi talaga Panginoon Jesucristo naglinis, kaya sumablay siya ron. Mali siya. Next, doon sa Colossus 2, mababasa ninyo yung huwag kayo magsihatol doon sa pagkain, yun ay brusay. Ano ibig sabihin ng brusay? Ang ibig sabihin po ng brusay, akto ng pagsubo o akto ng pagkain. Wala siyang kinalaman sa baboy. Sa konsepto kasi ng mga Hudyo, may tinatawag silang listahan ng mga pagkukulang natin na nasa terminong bromasin. Yun po yun, may kinalaman po yan sa kanilang seremonya. Bago ka kumain, bago ka iaktong isubo, mayroon kang sistemang gagawin. Walang kinalaman ang baboy dyan. Kailan patutuluin mo muna, maghugas ka, patutuluin mo hanggang siko. Yun yung brusay. Kaya walang kinalaman ng pagkain. Ang baboy dyan. Ang may kinalaman dyan, akto ng pagkain. Okay. So, next question natin, So, dito, tinanong natin, saan niya kinuha yung mali niyang unawa, Sabi niya sa Biblia raw. Akalain mo magtuturo ba ng maling unawa ang Biblia? Hindi mo pwedeng magturo ng maling unawa ang Biblia. Ang Biblia nagsasabi sa atin ng tamang unawa. Eto, ano ba tamang unawa? Ito, babasahin ko ha. Yan. Isaiah 66:15. Sapagkat narito ang Panginoon na ang Panginoon ay darating na may apoy at kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. Ano sabi? Sa mangilan-ngilan lang ba? Hindi. Sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Tanong, sino-sino yan? Tuloy. Silang nagpapakabanal. Meron din pala mga nagpapakabanal, nalihis sa panuntunan ng Diyos. Nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halaman. Mga nagtatago pa sa likuran ng isa sa gitna, nagsisikain ang laman ng baboy. Ito nga sikretong kumakain ng laman ng baboy Ano pa? At ng kasuklam-suklam. Ano pa sikretong kinakain nila? At ng daga. Saan sila hantong? Tuloy. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Sabi ng Panginoon. Saan sila pupunta? Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip. Ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ng lahat ng bansa. Alin daw? Pipisanin ang lahat na bansa at ang may iba't ibang wika. At sila magsisiparoon at mga kikita sa aking kalwalhatian. Saan sila pupunta? Di doon sa sinasabi ng Isaiah 66:15, darating ang Panginoon na may apoy. Susunugin ba yung kumakain ng baboy? Yes or no? Yes! Susunugin mga kapatid. Kita nyo na mga kaibigan? Verbatim ba nating nababasa? Susunugin yung kumakain ng baboy? Yes! Verbatim! Nakita nyo paano kayo babaliin ito ng affirmative side? Siguro sasabihin niya, Brother Fernan, naisulat naman niya sa lumang tipan Eto sagot. Naisulat sa lumang tipan. Pero ang magiging katuparan higit pa sa bagong tipan. Di ba? Dumating na ba ang Panginoon na may dalang apoy? Wala pa. Kailan yan mangyayari? Di sa takdang panahon ng paghatol. Yan. Kaya sa atin pong negative side, para wag po kayo, kapatid na darin, masama sa parurusahan doon sa dagat-dagatang apoy.
Dahil dito sa ating paksang karumal-dumal, wag na po kayong kakain ng karumal-dumal. I'm sorry. Wag na kayong kakain ng karumal-dumal. Sapagkat ako nakikipagdebate hindi dahil para makapagtuya. Kasi mahal natin kadebate natin. Mahal natin ang kapatid na Darwin. Batang-bata pa eh. Oh, kung dadatnan ng Panginoon sa ganyang kalagayan, ay masusunog. Ay ayaw nating mangyari yun. Sorry. Ayaw nating mangyari yun, mga kapatid. Ang gusto nating mga Adventist, makasama siya sa buhay na walang hanggan. Kapatid na Darren, ang tunay na paglilingkod sa Diyos at ang paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo, kasama ng pagtanggap sa Kanya, maging ang Kanyang mga utos. Kung tatanggapin mo si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tanggapin mo rin na huwag ka nang kakain ng karumal-dumal, sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ang maliligtas, yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa Langit. Kung gusto mong maligtas, gawin mo ang kalooban ng ating Ama sa Langit habang tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Gusto ko na makasama kita doon sa bagong paraiso, sa piling mismo ng ating Panginoon. Hindi doon sa maling teorya, haka-haka, at maling sistema ng pag-aaral ng Biblia. Kapatid na negative side at sa lahat ng iyong mga kaarib, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. So, tanggapin natin siya at loobin natin sundin ang lahat ng kanyang panukala, maging sa simpleng pagkain nang huwag kang kakain ng karumal-dumal na hayop. Oh? Ang kainin natin, yung angkop na pagkain para sa atin upang tayo ay hindi mabulid doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Kaya nga sabi ng ating Panginoon daratingan niya si Yahweh, may dalang apoy. Bakit siya magdadala ng apoy kung wala siyang susunugin? May susunugin siya, yung mga kumakain ng karumal-dumal. At gusto ko na huwag kang mapasama dyan, kapatid na Darren, sapagkat mahal ka sa amin Oh, mahal ka sa amin. Nakikipag-debate ako, nakikipag-dialogue ako. Hindi dahil sa ano paman, kundi ang layunin ng ABM o ng Advent Biblical Ministry ay makasama namin kayo doon sa tunay, sa genuine na buhay na walang hanggan na kasama ng ating Panginoon. Salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Pastor Darwin, your time start now, bro. 7 minutes. Unmute, bro. Proceed. Naniniwala ka ba? Ay, sorry. Mali yung question. Nati-tense ako. So, ang question ko, kumakain ba ng baboy ang mga apostol? Hindi po, kapatid. Mula nang sila ay ma-convert sa Panginoon, hindi po sila kumakain ng baboy. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kailanman Panginoon, hindi ako kumain ng karumal-dumal kasi hindi talaga sila kumakain At tayo man na mga tinawag ng Panginoon sa pagkakataon ito, huwag tayong kumain ng baboy. Sa makatuwid, kung hindi kumakain ng baboy ang mga apostol, si Kristo hindi kumakain ng baboy, tama? Yes, opo. Kaya nga tayo, tularan natin ang ating Panginoon sa Kristo kaya nga kapatid na Darren Darwin o Darren, kung luluobin mo, sundin natin ang Panginoon, huwag tayong kumain ng karumal-dumal Kasi mahalaga ka sa Panginoon Mahal ka naming mga Adventist. Mahal ka ng Advent Biblical Ministry. Ayaw naming mapahama ka sa dagat-dagatang apoy. Nabanggit mo na rin lang na ang baboy ay hindi kabilang sa broma kundi kabilang sa katarton. Nabanggit mo rin lang naman ito
Well, ang baboy ba ay sangkarne o hindi? Yes, karni siya. No? Yung baboy, pag tinatay mo, karni yan eh. Yeah. Kaya lang, kahit na karni siya, hindi siya kabilang sa tinatawag na kosher foods o doon sa pinahintulot na kainin. Maliwanag naman yun sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Ang baboyan niya, karumal-dumal. Yung karumal-dumal, hindi yan para sa atin. Tinatanggap mo ba na ang salitang broma na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay karne o sa salitang Ingles ay meat? No, minsan may mga translator na isinasalin siya ng meat. Kaya lang hindi ito wastong pagsasalin. Ang dapat talagang pagsasalin diyan na wasto ay pagkain. Ngayon kung naisalin man yung karne, dapat unawain mo sa konteksto ng tinatawag na Hebraism. Ang tinutukoy na karne ay angkop na pagkain. Hindi kasama baboy. So sa makatuwid ay ang tanong ko ay kung ang tinutukoy doon ay pagkain at sabi mo ang pagkain ibig sabihin din karne. So kung karne ang baboy, ibig sabihin ba nito ang baboy ay pagkain? Okay, no. Hindi ko sinasabing pag sinabing broma ay karne ang tinutukoy. Ang tanong mo kasi kanina, yun bang karne? Ano? Ang broma kapatid, tumutukoy halimbawa sa artus, tinapay. Ano rin yung broma? Karne na ipinahintulot na kainin, broma din yon. Gulay at prutas, broma din. Tinatanggap mo ba na ang karne ay karumal-dumal? Yes or no? No, hindi lahat ng karne karumal-dumal. Kasi halimbawa, yung karne na tupa, hindi karumal-dumal yun, ipinahintulot yun na kainin. Pero kung tutukoy mo karne, yung baboy, aso, yan, buaya, hindi siyang pagkain. Karumal-dumal po yan. Bawal yan sa bayan ng Diyos. Bawal yan sa atin eh. Kaya kung tunay kang lingkod ng Diyos, hindi ka kakain, kapatid na amis ng karumal-dumal. Manapa, magkaisa tayo na manatili sa turo ng kalooban ng ating Ama para tayo magsama sa langit na bayan. Sa madaling salita, hindi mo tinatanggap ang aking pahayag na ang baboy ay pagkain. Tama o hindi? Yes. Kung ang pag-uusapan natin pagkain ng bayan ng Diyos, hindi talaga yan pagkain. Ang kumakain lang yan, kapatid na amis, yung hindi bayan ng Diyos, yung mga Gentiles, sila matatakaw sila dyan eh. Ang tanong Gentiles ka ba? O bayan ka ng Diyos? Pag bayan ka ng Diyos, huwag kang kakain ng karumal-dumal kasi hindi para sa iyo yan eh. Sound? Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa sa aking katanungan. According to some scientists, na malinis na ang baboy dahil ni-research nila ito at safe itong kainin. Tinatanggap mo ba sa mga talatang binasa ko ukol sa Kolosas 12, 16, 19 na malinis na ang baboy kagaya ng sinasabi ng mga certain scientists? Hindi ang mga scientists ang magpapasya kung malinis na yan o hindi. Ang Diyos ang magsasabi kung yan ay malinis o hindi. Kaya nga sa Isaiah, sinabinasa ko sa'yo, susunugin yung kumakain ng baboy. Yung mga scientists na sinasabi mo, mga pro kasi yan eh. Bakit hindi mo tignan yung mga scientists naman na antay sa baboy? Yan. Next question. Tinatanggap mo ba na ang kinakain ng baboy ngayon ay malinis kumpara sa kinakain ng baboy noon, panahon ng mga apostol? Hindi. Kasi bago ko nag-Adventist, nag-aalaga ako ng baboy eh.
Alam mo mga pinapakain namin dyan, mga feeds, tsaka yung mga kanin baboy. Yung mga feeds hindi malinis yun. Yun ay mga dumi yun ng mga hayop din. Kung i-research mo, kaibigan. At hindi nagiging karumal-dumal ang isang baboy dahil sa kanya kinakain, kundi sa kanya kalikasan. Ay, time na. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating mga kapatid. At dako tayo sa 10 minutes na first present rebuttal. Ating negative pastor. Your time start now. So, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Sinabi, okay ba yung audio ko? Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Sinabi ni kapatid na Fernando Camacho na hindi niya tinatanggap ang aking mga sinabi ukol sa Biblia na malinis na ang baboy at pwede nang kainin. Tinanong ko rin siya kung tinatanggap ba niya na malinis ang kinakain ng baboy kumpara sa kinakain ng baboy noon. Which is, nung panahon ng mga apostol, hindi pa po uso ang pigs. Hindi pa uso ang mga pagkaing baboy. Di ba? Ang kinakain ng baboy noon, ang sarili niyang dumi. Pati putik, kinakain ng baboy. Kaya siya itinuring na karumal-dumal sa lumang tipan. Dahil ang baboy po, napakarumi sa lumang tipan. Kung papansinin po natin sa mga talatang aking ginamit, Marcos 17:19, hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at ito'y dinudumi sa palikuran. Sinabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Kabilang po ang baboy sa nilinis. Uulitin ko, Fernando Camacho, hindi ka magkakasala pag kumain ka ng baboy. Dahil ang baboy sa panahon ngayon, sinabi mismo ng Panginoong Kristo na ito'y malinis na. Gaya ng sinabi sa Mateo 15:11 na ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Napakalinaw din pong sinabi na ang katuparan ng lahat ng ito. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Dumating na ang Panginoong Kristo na ating tagapagligtas, na kanyang binago ang utos at nilinis niya ang lahat ng pagkain, na anumang pagkain ay pwede nang kainin, kabilang ang baboy at dugo ng baboy. Although out of the topic to, pero baboy pa rin, dugo ng baboy. Malinis na po yan at pwede nang kainin. Napakalinaw po na sinasabi ng talata sa Biblia. Wala nga lang pong verbatim o letra por letra na mababasa na nilinis na ng Diyos ang baboy. Ngunit kung babasahin nyo itong mabuti, hindi ba? Alam kong out of the topic na ito. Pero sinasabi rin dito na wag na kayong magpaasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Wag ka nang magpasakop sa araw ng pamamahinga. Alin po yun? Although out of the topic, babanggitin ko, Sabat. Pasensya na po, out of the topic ito. Pero, hindi na po ang mga bagay na ito, hindi na tayo dapat magpasakop. Kabilang ang pagkain ng baboy na hindi ginagawa noon sa lumang tipan. Ngunit sa bagong tipan, ito'y pinahihintulutan na. Napakalinaw po na ang mga pagkain na inyong ipagdasal ay siyang malinis na. Napakalinaw po ng banal na kasulatan. Basahin po natin ito. Huwag tayong magpalinlang kay egg white.
o sa kanilang propeta-propetahan na nagtuturo na bawal kainin ng baboy. At kanilang tinuturo, ang araw ng Sabado, araw ng pamamahinga. Dahil hindi na po dapat tayo nagpapasakop dito, lalo na sa pagkain ng baboy, ayon sa Colosas 2:16 hanggang 19. Napakalinaw po ng Biblia. Inaanyaya ko mga kapatid na Seventh-day Adventist, sumama na kayo sa amin. Narito ang katotohanan sa kaharian ng Kristyanismo. Wala sa Seventh-day Adventist Church ng false prophet na si Ellen G. White na itinuturo bawal kainin ng baboy, na itinuturo niya na dapat sundin pa rin ang Sabat. Amen? Di ba? Napakalinaw po nito mga kapatid na mali-mali ang mga pinagsasabi ni Bro Rasha na bawal kainin ng baboy. Ang ginagamit po niyan talata mga kapatid, pansinin po natin, lumang tipan. Saan ba dapat tayo nagbabase sa panahon na ngayon? Sa mga kautosan, sa bagong tipan. Dahil sa lumang tipan, ang pangalan ng lumang tipan, in other terms, sa mga Hudyo, Torah. Hindi po ba? Ang mga kautosan na kabilang na pagkain ng baboy ay hindi pwede at sa kanilang pagkain ng baboy ay karumal-dumal, sa mga Hudyo, sa makatuwid, si Bro Rasha ay si Bro Fernando Camacho Jr. ay hindi Kristiyano, kundi siya isang Hudyo. Siya po ay isang Hudyo, hindi Kristiyano. Ang mga Sabadista po ay mga Hudyo, hindi Kristiyano. Napakalinaw po sa Biblia na ang nagpapasakop sa mga utos ay hindi. Anong hindi? Hindi tagasunod ni Kristo at lalong-lalo nang hindi kaanib sa iglesyang itinayo ni Kristo. Dahil ang binabanggit po sa Mateo 16:18, sapagkat ikaw ay Pedro, at dito sa batong ito, dito ko itatayo ang aking iglesia. Ang mga iglesia, ang iglesyang itinayo ni Kristo, ay kumakain ng baboy. Dahil po ito'y nilinis na. Ang baboy po ay ligtas ng kainin. Sa panahon ngayon, sa makatuwid, ang mga Seventh-day Adventist ay hindi Kristiyano, kundi sila'y mga Hudyo. Hindi ba? Lagi silang nakabase. Saan? Sa lumang tipan. Hindi po sila laging nakabase sa bagong tipan. Di ba? Biruin mo, napakalinaw. Colosas 2:16-19, na huwag kang magpasakot sa alinman atuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pangmamahinga. Or in English, Sabat. Huwag ka nang magpasakop sa Sabat at huwag ka nang magpasakop sa anumang alituntunin ukol sa pagkain o alinmang inumin. Anumang klaseng inumin yan, anumang klaseng pagkain yan, anumang klaseng karne yan na ating kinakain ay nilinis na ng Panginoong Hesukristo. Napakalinaw ng talata sa Biblia kung ito yung babasahin. Hinihikayat ko kayo, mga nakikinig kay Bro Rasha. Huwag niyong tanggihan ang Panginoong Hesukristo. Itaas natin ang pangalan niya. Ang kapurihan ay nasa Panginoong Hesukristo lamang sa gabing ito. At naway sa gabing ito, lumabas ang katotohanan. Bro Rasha, hinihikayat kita na mag-born again.
Sumali ka sa tunay na iglesia kung saan may pagkakaisa. Pagkakaisa sa paniniwala, anumang klaseng churches, anumang klaseng simbahan, meron kaming pagkakaisa. Iniikayat ka ng Panginoong Kristo, tinatawag ka niya. Bagkus ikaw ay isang magaling na debatista, kailangan ka ng Panginoong Kristo, maglingkod ka sa Kanya sa tunay na iglesia at sa tunay na kaanib ng nalabing iglesia. At yun, ang iglesia ipinanganak muli. Yun lamang po. Okay, dyan natatapos ang rebuttal Pastor Darwin, mga kapatid. Tatadako tayo sa 7 minutes pagtatanong ni Fernando Camacho. Your time start. Okay, unang tanong. Doon sa Isaiah 66:15-18, susunugin ba ang kumakain ng baboy? Yes or no? Yes. Next question. Ay, no. Susunugin. Ha? No pala. Sorry, no. Ulit ang tanong. Doon sa Isaiah 66, verse 15-18, susunugin ba ang kumakain ng baboy? Yes or no? No. Okay, no. Dahil sa sinabi mong no, nabasa mo ba ang Isaiah 66:15-18? Yes or no? Yes. Okay. Sabi diyan, darating si Yahweh o ang Panginoon na may dalang apoy para doon sa mga kumakain ng baboy. Tinatanggap mo ba yun? Yes or no? Question. Wait lang. Okay. Next question. Habang nagre-research ka, ang tanong ko sa iyo ito. Sabi diyan, yung mga kumakain ng baboy, karin ng baboy, daga, at iba pang kasuklam-suklam susunugin. Sabi ni Isaiah, tinatanggap mo ba yun na susunugin sila? Yes or no? No, dahil wala naman doon binanggit na letra por letra na salitang baboy. Ah, gano'n. Okay. Doon sa Isaiah chapter 66 verse 66 verse 17, sabi mo wala ang verbatim na sinasabing baboy. Tanong, may nababasa ka bang baboy dyan o wala sa 66:17? Wala. Okay, next question. Next question. Diyan sa Levitico 11 at Deuteronomy 14, yun bang baboy, karumal-dumal? Yes or no? Karumal-dumal, yes. Okay, next question. Sabi mo walang mababasa sa bagong tipan. Sa 2 Korinto 6:17, dapat bang lumayo sa karumal-dumal? Yes or no? Yes. Okay, kung dapat lumayo sa karumal-dumal at yung baboy ay karumal-dumal ayon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14, kakain ka pa rin ba kahit susunugin ka na? Yes or no? Kakain ako, yes. Next question, bilang paglilinaw. Kahit nasusunugin ka ng Diyos, kakain ka pa rin ba? Yes or no? Kakain ako, yes, dahil... Okay. Next question. Sabi mo, sa New Testament, yung pagkain ay hindi na doon sa mga pigs. Ang tanong ko sa'yo, familiar ka ba doon sa kinakain ng mga baboy nung first century na tinatawag na kabod? Yes or no? No.
Okay, kung hindi ka pamilyar doon sa tinatawag na kabod, ang kabod ay tumutukoy doon sa mga balat ng prutas. Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? No. Okay, kung hindi mo tinatanggap yon, meron ka bang diksyonaryo katulad ng pinakita ko sa iyo? Young's at Greek, linguistic, etc. Meron ka bang yung kabod ay tumutukoy doon sa sinasabi mong no? Meron o wala? Wala. Wala. Okay, next question. Doon sa Isaiah 66, nasusunugin na kumakain ng baboy. Ikaw ba kumakain ka ng baboy? Yes or no? Yes, kumakain ako ng baboy. Okay. So para sa iyo ang pagkain ng baboy, so kahit na ikaw ay sunugin, kakain ka pa rin ng baboy. Ang tanong, gusto mo bang maligtas sa dagat-dagatang apoy? Yes or no? Yes, ligtas na nga ako actually. Okay. Next question. Lahat ba ng tumatawag sa Panginoon maliligtas? Yes or no? No. Sino yung hindi maliligtas? Ayon sa alinsunod do sa Matthew 7, talatang do sa 7:21 hanggang 23. Yung mga hindi sumusunod sa utos ni Kristo. Sa utos ni Kristo o sa utos ng Ama? In fact, sa utos ng Ama, dahil ang paniniwala ko, 3 in 1. Okay, next question. Yung bang sinabi sa Levitico 11, Deuteronomy 14, utos ng Ama o hindi? Utos ng Ama sa mga Hudyo. Ayon, utos ng Ama sa mga Hudyo. Mababasa mo ba doon sa Isaiah 66 verse 15 to 18 na yung pagpuksa sa mga kumakain ng baboy ay para lamang sa Hudyo? Mababasa mo ba? Yes or no? No. Ano ang mababasa? Para sa Hudyo o para sa lahat ng tao ang susunugin kumakain ng baboy? Para sa lahat ng tao. Okay. Para sa lahat ng tao, kasama ka ba doon sa sinasabing para sa lahat ng tao? Yes or no? Next question. Hika? Sorry, hinihika ako sa usaping ito. Okay, ulit. Sabi sa Isaiah sa 66, 15 to 18, susunugin lahat ng tao na kumakain ng baboy. Kasama ka ba doon sa lahat ng tao? Ay, time na. Okay, so dyan natatapos ang battle stage natin mga kapatid. Shoutout muna sa lahat ng nagpuyat ha. Meron tayong halos papunta na dito ating 30 live view. Shoutout kay Okar. Nice bro Darwin. Keep up the good work. Shoutout din kay Alas de Angelo. Bro Camacho. Katayin muna. Shoutout kay Ariel Baradas. Yan ang future sa kay Mary Jane Mayor Patala. So, bakit saan po pabasa na pwedeng kainin ng baboy? Sa baboy, wala rin. Kaya 60. Shoutout kay Nerve Abres. Pastor pala to. Hirap magpaliwa. Shoutout din kay Sulad Macpera. Sarap ng lechon. Shoutout din kay Mary Jane. Sinungaling. Wala. Sabi kay Jane Martinez, ano ka ba Kuya Darwin? No ka nang no, bakit kasi ayaw mong bayan ang pagkain ng baboy? Ito din kay Pen, cute ni sir. Ito din kay Naya, baby Sofia, appeal ka of course. Shoutout din kay Joseph Angas Jr. Diyan debater joker yan. Ako po ay nahihiya para. Shoutout din kay John Paul. Acts 10 verse 13 to 16. Patunay na nilinis na ang Diyos ang katumal na pagkain.
Yun. Dako tayo sa final conclusion mga kapatid. Mauuna dito si Pastor Darwin ang Kingdom of Christian Ministry. 5 minutes para sa final conclusion. Christianity rather. Your time start na. So yon, ang ating katunggali na si Karash ay Karasha tabi. Si Rasha pala katunggali. Ito talaga Rasha. Ang ating katunggali na si Brother Fernando Camacho Jr. ay nagbasa na naman ng talata sa Lumang Tipan na nagpapatunay ito na ang mga miyembro ng kulto ni Egg White ay talagang sumusunod sa kaninong utos? Sa utos para sa mga Hudyo. Sa makatuwid bagay, sila'y hindi mga Kristiyano. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapasakop sa anumang utos. Bagkus ang katuparan ng anumang utos. Si Kristo. Dumating na si Kristo. Nung dumating na ang Panginoong Kristo, binago niya na ang utos. Aling utos ba iyon? Na anumang pagkain na pwedeng kainin ay malinis na. Napakalinaw, ginagamit pa yung Isaiah o Book of Isaiah ng miyembro ni Egg White o ni Ellen White na ang baboy ay hindi pwedeng kainin. At ipinagpipilitan pa kanina ng ating katunggali na si MG o si Fernando Camacho Jr. na ang baboy ay akatarton at hindi broma. Pinagpipilitan. Bagkus ang baboy talaga ay kabilang sa broma. According to some translator, ang ibig sabihin po ng broma, pagkain na karne. Ang baboy po ay isang uri ng pagkain na karne. Sa makatuwid baga ang baboy, alin po ba? Natama talaga ang Biblia na ang baboy ay nilinis na. Bakit? May nababalitaan ka ba? Kung tatanungin natin ang ating katunggali ngayong gabi, kung may nabalitaan na ba siyang namatay dahil sa pagkain ng baboy, nagkasakit dahil sa pagkain ng baboy, malamang ang sagot niya ay wala. May na-food poisoning na ba sa baboy? Malamang ang sagot niya ay wala. Pagkus ang baboy ay malinis na. Ang pagkain na marumi ay nagkukos ng alin? Ano yun mga kapatid? Food. Poisoning sa isang tao. Dahil ang pagkain marumi at pagkain karumal-dumal ay isang uri ng lason. Lason po yan. Katulad ng mga exotic food, ang aso. Pag iyong kinain ng aso, magkakasakit ka. Dahil napakarumi ng karne ng aso. Ang baboy po, pag inyong kinain, hindi po kayo magkakasakit. Kaya napakalinaw ng Biblia. Marcos 7 verse 19, Colossus 2:16-19, at Mateo 15:11, na ang baboy ay malinis na. At ang mga kultong Adventista ay ayaw tanggapin ito. Bagkus sila ay itinatag lamang ni Ellen White na nagsasabing bawal pa rin kainin ng baboy sa panahon ngayon. Yun lamang po. Signing off. Prophet King. Diyan natatapos ang final conclusion ni Brother Darwin. Dako naman tayo sa final conclusion ni Fernando Camacho.
5 minutes bro. Your time start. Okay. Kaysa pagkakataong ito mga kapatid, lagi niyang ginagamit si Ellen White. Doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14, ang tanong dyan hindi lang inabot Yung bang nag-utos dyan ang Diyos o si Ellen White? Ang Diyos ang nag-utos dyan Bakit mo itutulak kay Ellen White? Siyang kapatid na Ellen White nagpapaalala sa sinabi ng ating Panginoong Diyos na sinabi niya sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Kaya nagkakamali po kayo. Ngayon, nung tinanong natin familiar ka ba sa kabod? Sabi niya hindi raw. Kasi malinis na yung kinakain ngayon. In fact mga kapatid, yung kabod, mas malinis po yun sa mga feeds ngayon. Kaya kung pag-usapan natin kalinisan ng feeds na kinakain ng baboy, mas malinis ang kinakain ng baboy noong unang siglo. Dahil yan ay yari sa kabod. Yan ang hindi alam ng negative side. At hindi nagiging karumal-dumal ang baboy dahil sa kanya kinakain, kundi dahil likas na sa kanya ang pagiging karumal-dumal nito. Okay, so maliwanag po yan, Then doon sa Isaiah, sabi niya, wala daw baboy mababasa ron sige, dito muna ako sa New Testament, baka mawala Tinanong natin dapat bang lumayo ang tao doon sa karumal-dumal? Sabi niya, yes. Di na sa New Testament. Bakit puro katulak sa Old Testament? Nasa New Testament din naman. At wala daw baboy na binabanggit sa Old Testament doon sa Isaiah. Naku naman mga kapatid, basa. Ang sabi ni Yahweh, malapit ng wakas para sa mga naglilinis sa tuntunin ng pagsambang pagano, nagpuprosesyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at ang iba pang hayop na karumal-dumal. Tuloy, nalalaman ko iniisip nila at ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't ibang wika. Nakakalungkot lang mga kapatid. Dahil dito sa ating kausap, tanong natin, kahit ba siya susunugin, kakain pa rin siya. Kakain pa rin talaga? Wala na tayong magagawa. Gusto nating iligtas ang kanyang sarili. Gusto natin siya makasama sa langit na bayan Kaya lang, kakain pa rin siya talaga? Kahit na siya ay susunugin. Kita po ninyo? Diba? Sino pipiliin ko? Siyang kapatid na Ellen White na nagpapaalala? Ang propetang kausap ko ngayon? Na kahit sunugin, kakain pa rin ng baboy. Diba? Ano masabi Darating si Yahweh na may dalang apoy. At ang nakasakay sa pakpak ng bagyo upang parusahan ang kinamumuhan niya. Sino yung kinamumuhan yan? Yung kumakain ng baboy. Daga at ang iba pang kasuklam-suklam. Napansin yun? At kakatuwa pa mga kapatid, akong kausap, si kapatid na Rasyang binebengga. Diba? Ngayon, ito pa mga kapatid, bagamat si kapatid na Rasya binebengga, hindi tayo natitibag sa ating pananayuan. Susunugin talaga yung kumakain ng karumal-dumal ng baboy. Sabi niya, yung daw aso, talagang marumi yun, talagang karumal-dumal talaga yun. Pero yung baboy malinis. Yung baboy at saka yung aso, pareho siyang kasama doon sa tinatawag na katarton na hindi niya alam yun. Hindi niya alam yung katarton. Hindi niya alam yung broma at katarton. Biruin mo, parehong magkasama yan, pating ipis, karapata, surot, magkakasama yan sa salitang akatarton. Sino paniniwalaan ninyo? Yung well-known sa pag-aaral ng Biblia o yung nag-aalatsamba lang? Tinanungan natin, di nga niya alam yung salitang akatarton tsaka yung broma Paano yung pagkakatiwala? Di ba? Propeta itong kausap natin. Ano pa? CEO. Founder ito. Hindi ito basta-basta. Kaya nga, kahit na CEO at propeta, gusto nating matuto. Gusto natin siya maturuan ng tamang aral mula sa Biblia. Sumunod tayo kapatid na bami sa Biblia. Sa kapatid na negative side. Huwag ka nang kakain. Tignan mo, delikado na yung kalagayan mo. Sa tingin ko, baka mataas ang presyo ng dugo mo. After. Ano lang naman yan? Dito mga kaibigan, mga kapatid, hindi po umeentra sa katotohanan yung kanyang analogy, yung kanyang iniisip doon sa Marcos 7:19, sa Matthew 15 at doon sa Colosas. Lahat po yung sablay ang unawa po niya.
Si propeta, isang subok na propeta yun eh. Negative side, hindi naman subok. Ay, time na. Sige po. Okay, so dyan natatapos ang debate natin. Seventh-day Adventist at yung A. At before natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating natin si Brother. Yes, of course, nagpapasalamat tayo. Unang-una, siyempre, sa ating Panginoon. Ito namang aming boxing ni kapatid na Darren Amis. Ano lang to, huntahan lang to sa debates. Na wala naman tong personalan. Na at nawa ay kapulutan ninyo mga kapatid ng magandang aral. Salamat din po kay kapatid na Russia. Sa ganitong oras nagtiyaga para kami ay tawag dito magpatuloy sa ganitong usapin. At sa lahat ng hindi Adventist at Adventist, magandang gabi po sa inyo. At ganun din po, iniiwan ko kayo sa palad ng atin pong makapangyarihang Diyos. At lalo shout out din at kinakawayan ko ang aking mentor Rocky Tulog at sa lahat po ng membro ng ABM. Kaya sa Diyos po ang papuri. Hasta la vista! Viva Adventista del Septimo Dia! Chokmok Hamnida! Mispa sa inyong lahat mga kapatid. At siya. Pinasasalamatan ko ang dakilang Diyos, ang Panginoong Sukristo, na siyang naghirang sa akin bilang kanyang huling sugo sa mga huling araw. The messenger of God is here in front of you because of Jesus Christ Himself. Pinagsasalamatan ko ang dakilang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo sa mga oras na ito. Mas lalong-lalo na ang mga viewers at nanaig na naman ang katotohanan na ang baboy ay pwede nang kainin. Nanaig po ang katotohanan na ang huling sugo sa mga huling araw ay nagsasabi ng totoo na naaayon sa Biblia. Hindi po ito hula-hula lamang. Hindi po ito tsamba-tsamba lamang. Banal na kasulatan po mismo ang may sabi at ako po ay isang pastor at reberendo. Sino po bang paniniwalaan nyo? Ang isang normal na miyembro ng Seventh-day Adventist Church o isang pastor na reberendo na tagapagtatag mismo ng ministeryo? Maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa mga aking members, mga KOC Christians dyan. Maraming salamat po. Yun lamang po. Lalong-lalo na sa aking mga intercessors. At salamat din sa lahat ng nag-comment. Meron tayong halos 40 live viewers na nagpuyat. 200 plus na comment mga kapatid. Napaka-alive naman. Maraming salamat sa inyo. Then sa ating malis sa mga ganitong gawain, pwede kayong sa dalawang debater na ito. Okay. Pastor Darwin James at si Fernando Caputo ng 7th-day. At follow yung kanilang mga channel. Tama nyo na din yung Russia TV kapatid sa YouTube channel. Meron tayo TikTok, Russia TV. Konting-konti na live na tayo dyan. Sana i-follow nyo na din. Salamat at yun. Just admit ng Russia TV. We're out. Yo. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila